Unang-una, eto, yung kaugnay po sa flood control project anomalies pa rin po na ongoing yung investigation sa ngayon. First, siguro, yung tungkol po dito sa ngayong araw, yung pagdedeklara na po dito sa isa nga po ano, sa nauugnay sa flood control anomaly si dating Congressman Zaldico. Dahil itong araw, diniklara po siyang fugitive no, or pugante po, Sir Raymond. Okay, so 4 months after the flood control expose, Mm-mm. tuloy-tuloy po yung ating panawagan para sa pananagutan. Ah, Gusto natin umabot hanggang sa top leadership ng Congress, Senado at ng Malacanang ang investigasyon. Hindi po sapat na habulin lang si Zaldico kasi imposible naman na ginawa niya ito na nag-iisa lamang. Paano ang papel ng House leadership? Kailangan na tingnan yung akusasyon ni Zaldico na umabot hanggang palasyo ang delivery ng kickback. Kaya habang gusto nating managot siya, gusto natin na hindi lang huminto sa kanya ang investigasyon at ang pananagutan. Okay po. And kaugnay po kay Zaldico po ano, Sir Raymond, para po ba sa inyo masyado po bang matagal na or long overdue po itong dedeklara sa kanya as pugante, and gano'n na rin yung pagkansela po sa mga pasaporte po? Ngayong Disyembre po ang pangako nila na magsampa ng kaso sa mga tinatawag nilang big fish. Mm. Sana yung big fish hindi lang si Zaldico. Itong pag-deklara sa kanya na fugitive, in the first place, bakit ba pinayagan kasing lumabas ng bansa? Kumbaga, pinayagan siya na makalabas tapos tumagal. Sa tingin natin, Mm. itong nakaraang 4 na buwan, naging mabagal, selective yung paghahabol, tapos yung cover up. Kasi nandyan pa rin po yung ating demand na dapat live stream ang ICI session. Dapat walang tinatago sa mga session, sa mga hearing na nagaganap. Kaya hindi maiwasan na magtanong ang tao na ito bang pag-focus kay Zaldico is an attempt to divert public attention para hindi makita yung pananagutan ng iba pang mga matataas na opisyal. Kasi para sa atin, Zaldico is the chairman ng Committee on Appropriations, but he is not alone Mm. sa kriminal na operasyon na yan. He was placed in that position kasi he can deliver. Pero ano yung papel ng ibang mga mastermind, beneficiary, mga big fish na sinasabi nila nakakasuhan ngayong buwan? Mm. And backing kayo din po ba sa Raymond ay sa ngayon po medyo nagtataka po ano kasi parang bigla pong nawala sa ngayon ano sa mga ulat etong or maging sa investigation itong pangalan po, of course, ang una din na na-involve kasabay po ni dating Congressman Zaldico ay si dating House Speaker Martin Romualdez po. Tama, hindi nawawala actually sa social media, Mm. sa pag-uusap ng mga tao, kung anong papel ni former House Speaker Martin Romualdez. Kasi kung maraming anomalya nung panahon na Committee on Appropriations Chair si Zaldico, sino ba ang kanyang House Speaker? Tapos ang mga nagturo kay House Speaker, hindi lang Zaldico, pinangalanan din siya ng iba pang mga opisyal. Kaya kung merong build-up ng case laban kay former House Speaker, interested tayo malaman kung ano ang naging talagang kanyang papel, naging pananagutan dito, at sana ay maging ano to, daan para makita rin yung papel ng iba pa. No? Kasi ang budget naman po, hindi lang yan House. Nandyan din ang Senate, nandyan ang Malacanang. Nandyan yung iba't ibang ahensya under Malacanang. Sa ngayon po, ang nasa spotlight yung DPWH at saka DBM. Pero alam natin na itong kriminal na operasyon ay mukhang sistematiko, malawakan at kailangan tuloy-tuloy po ang ating investigasyon.